Isang mapagpalang morning sa lahat. Ngayon naman ay magagamit ko na at masusubukan yung ginawa kong gamot, yung serpentina. Dahil po gumawa po ako ng serpentina na gamot, di po ako, alam ko na napakabisa po ng serpentina. Ito ay ginawa ko po yung serpentina na gamot nung pong ginamot ko po sa sugat ng mother ko. Dahil diabetic yung mother ko. Ngayon, sa panahon ko na ako naman yung nangangailangan ng gamot dahil na-aksidente po tayo na live sa bike. Kaya ito po yun. Pang ano na po to, pang Friday, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. So, pang 4 days na po. Pero, talagang nakikita ko po yung malaki pong improvement dahil nga po ang ginagamot ko dito ay yung serpentina. Ang serpentina, pinatuyo ko yung dahon dahil nung marami pong tumubong serpentina sa labas. Yun po ay sobrang dami ay ang ginawa ko ay pinadry ko yung dahon ng serpentina dahil nga sobrang dami na, nanghihinayang ako. Pinutol ko kasi sobrang pag magsiksika na. So, ang ginawa ko, pinagpuputol ko yung sobrang dami ng sanga ng serpentina. Ngayon, dahil naman gamot, inahayaan ko lang siya sa isang lalagyan hanggang natuyo. Pagkatapos ng natuyo, dinurog-durog ko. Tapos ito, inilagyan ko siya ng cream. Ito yung ginamit kong cream. Ulitin ko na naman eh. Saan na ba yun? Ay, Kung ano naman, yung siya, pwede naman din yung pwede naman yung petroleum jelly. Kung wala tayong Ang ginamit ko kasi ay ito. Ang ginamit ko kasi ay ito siya. Ito yung ginamit ko. Na minimix ko doon sa dry na dahon ng serpentina. Ngayon, ang maging resulta ay siyempre, siya. Pag ihalo mo sa yung dahon ng serpentina, ito yung maging resulta. Ito konti na lang eh. Ito yung maging resulta. Ngayon, ang pag-apply noon, siyempre ayaw kong hawakan yung ng serpentina. Gumagamit ako ng yun. Ito malaking bagay, 4 na araw pa lang. Nung na-aksidente ako, ay ito yung ginagamot, nilalagay ko na gamot. Hindi siya malalaglag kasi na-mix na siya. At nalumambot na rin yung serpentina. Diba yung powder siya? Lumambot na rin siya. Ayun. Kaya napaka siya. Saka sure talagang hindi lalapitan ng langaw. Yung paa mo, yung sugat mo. Sige nga, lalapitan mo nga. Ako hindi ko ginagalaw yan dahil nga ayan hindi ko hawakan yung ginawa kong gamot dahil alam ko namang napakapait ito. Napakapait niya. Pero napakabisa talaga dahil nga imagine mo sobrang tulong wakwak talaga tong paa ko. At nung pagkawakwak nitong paa ko, yung serpentina ang nilagay ko talaga, itong ginawa ko siyang ganito. Siya yung ginamit kong pang gamot. Kaya ngayon na-apply ko na sa sarili ko kung gaano kabisa. Talagang napakabisa. Ikaw ba naman, nasa tuhod yan. Alam mo yung tuhod. Napakahirap gumaling ang sugat dito sa tuhod. Lalo na ito sa akin ay bumaon yung mga bato. Dahil nadiin talaga siya ng tulo. Ngayon, ito na yung ayan. Ilalagyan ko na, hindi na siya pinapantay ko siya. At talagang maniwala kayo sa hindi, ang serpentina ay napakabisang gamot. Mabilis na gumaling yung aking sugat. So, madali siyang natuyo. Imagine mo, Friday ako nang na-aksidente ng gabi.
Friday, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. 4 days pa lang. Pero malaking improvement na talaga. Medyo na dry na din yun yung... Hindi pa na dry. Alam mo, sa totoo lang talaga. Masakit talaga eh. Tumayo ako at ilakad ko. Napakasakit yung sugat. Kaya... Glory to God kasi... na-invento ko at totoo naman talagang gamot ang serpentina. Ito na-apply ko na sa sarili ko. Ayan na na-apply ko na. Talagang kahit ganong hindi siya namaga, hindi siya nagkaroon ng nana, pero doon pa talaga yung sakit. Kasi sino bang hindi masakit? Ma-aksidente talagang. Nung pag-aksidente ko kasi, talagang tumilapon ako. Until now, ito, ebidensya na lakas talaga ng impact na pag dito meron pa rin akong basa na malaki dito banda sa tiyan. So tumama kasi siya, so bumaba na rin yung pasa. Tapos yung dito sa siko ko ay medyo na rin, gumaling na. Yung sa kamay ko, yung kamay ko bumaon din yung mga bato. Dalawang kamay ko bumaon mga bato, at saka sa part ng ng paa ko dito sa side ay meron din. Ayan, nakikita naman ninyo dito ay meron din. Tapos dun sa mga daliri ko sa paa, hindi ko na ipapakita, may mga sugat din ako. Kaya bonggang pag swimming ko talaga. Dahil nga hindi ko napaghandaan yung malaking hams. At saka sa lugar na yon, dahil gabi na, wala akong ito talagang lesson talaga. Hindi ko naman balak magpagabi. Pero nung time na yon, di ko talaga na-control kasi inayos ko kasi yung mga papeles ng mga OFW. So, nung inayos ko yung mga papeles ng OFW nang pinaperma ko, maliwanag pa naman yung natapos. Pero nung pauwi na ako, naharang ako ng isa kong kaibigan. Tapos nung nalampasan ko siya, meron na naman humarang hanggang hindi ko na hanggang inabot na ng madilim. So doon pa lang hindi ko inaasahan kasi doon kasi sa namin sa area sa amin ay may ilaw naman yung kalsada. Hindi ko inaasahan na doon pala sa dadaanan ko ay wala palang ilaw doon. At nagkataon pa na yung area na yon, may ilaw naman doon sa ibang part, pero doon sa area kung saan ako na-aksidente ay wala talagang ilaw. At saka may malaking hams doon na hindi ko talaga napaghandaan. Yun yung naging reason kung bakit ako na-aksidente. Pero glory to God, malaking pasalamat ko pa rin kay God kasi alam niyo po ba paano yung bike, after ko kasing na-aksidente, dinrive ko pa rin yung bike. Dugo-dugo na yung aking tuhod. Sobrang sakit na nang naramdaman ko, pero dinrive ko pa hanggang makarating sa bahay. Pagdating ko sa bahay, sabi ko dun sa anak ko, na-aksidente ako, tulungan mo ako. Nung pagbaba ko ng bike, nagkahiwalay yung bike ko. Nahiwalay talaga yung gulong sa bike. Kanya sabi ko doon ako biglang sabi ko gano'n, Lord, thank you kasi hindi mo akong pinahayaan na totally mapahamak ng todo kasi pinarating mo pa ako sa bahay ng ligtas. Bagamat so may sugat na ako, pero andoon pa rin yung protection ni God sa akin na hindi niya ako iniwan, hindi ako pinababayaan. Nandoon yung pangako ni God na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, ano man yung pagsubok na pinagdadaanan natin ay hindi niya tayo iiwan. Kaya laking pasalamat ko kay Lord na ganito lang yung aking natamong pinsala. Meron pa pala akong pasa dito pala sa may paa. Kaya may pasa pala ako. Masakit nasa salat ko at may pasa. Malaking pasalamat kay Lord at lesson learned pa rin na kaya sa akin ngayon, kailangan maging ready tayo. Maging ready tayo. Yun yung mga lesson na hindi mo man inaasahan, hindi mo man binabalak, pero may mga hadlang sa gabal. Talagang kailangan natin na maging ready. Ako kasi nung time na yun, nagkataon na lubat yung cellphone ko. Iniwan ko yung cellphone ko. Kaya wala akong dalang cellphone.
Wala rin akong nadalang flashlight kasi wala naman akong balak na magpagabi. Pero nga, hindi natin kontrolado yung ating time kung merong mga naging abala. Pero God is good pa naman din dahil bagamat ganun pa man ang nangyari, si God pa rin, alam ko na si God pa rin yun ang may nag-iingat sa akin. At yung mga nakausap ko naman at yung araw na yun ay success naman. Kasi yung mga humarang sa akin ay kapwa ko rin OFW. So naano ko rin sila na may nahikayat na sumama din sa aming organization. Kaya sa mga nanood, thank you so much. God bless you.